وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ama ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo ngayon sa hapong ito ay sisimulan natin ang pag-aaral sa kitab Al-Mulakhasul Fiqhi o yung buod ng pag-aaral sa usapin na may kaugnayan sa batas. Ating nabanggit nung unang linggo ang introduction o pambungad o panimula hinggil sa pag-aaral ng fiqh. Ating nabasa nung una na ang pag-aaral o ang pananaliksik ng kaalaman ay isa sa mga mabubuting palatandaan na ibig sabihin ay nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo ng kabutihan. Yun ang pinaka-basic o yung pinaka-konsepto. Kapag nakakita ka ng isang tao na nag-aaral ng Islam in his own little effort, sa abot ng kanyang makakaya kahit siya ay nasa trabaho o nakikinig lamang siya sa mga usaping relihiyon, ayon ay isang matatawag o mako-considered yon na isang uri ng pag-aaral o pananaliksik ng kaalaman. At nangangahulugan yon na nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo ng kabutihan dahil tayo ay hindi lamang Muslim sa pangalan, ngunit tayo ay Muslim sa aksyon, sa salita, sa puso, sa diwa. Ngunit hindi yon mangyayari hanggat hindi natin pag-aralan kung ano ang reliyong Islam. Paano ba maging isang ganap na Muslim? Ano ba ang obligado sa akin? Ano ang ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So sa kabuuan, ating binanggit ang hadith na ang sabi ng ng Propeta Muhammad, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sino man na nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang kabutihan, siya ay gagabayan ng Allah sa pananaliksik ng kaalaman. Ibig sabihin, matatagpuan niya ang kanyang sarili na siya ay nag-aaral ng Islam, na isa sa mga palatandaan na nais ng Allah sa atin ng kabutihan. Gayon din, ipinadala ng Allah ang lahat ng mga propeta gaya na lamang ng mga naunang propeta, lalong-lalo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinadala sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagtuturo at naghihikayat sa pag-aaral o pananaliksik ng kaalaman, gayon din sa pagsasabuhay ng kaalaman. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Ibig sabihin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsugo at nagpadala ng mga propeta at sugo sa kanilang sambayanan o sa kanilang nasyon na nagtuturo o kaya ay naghihikayat sa tao na pag-aralan ang reliyong Islam at isabuhay ang katuruan nito. Ating nabanggit din na ang tao ay mayroong tatlong uri ng tao hinggil sa kaalaman. Ibig sabihin, ang tao ay mayroong relasyon. Ang relasyon nito sa kaalaman ay nasa tatlong uri. Ang una, yung mga tao na alam nila ang katotohanan ngunit hindi nila ginagawa. Ang pangalawa, sila yung mga bulag na pagsamba. Sumasamba sila ngunit wala silang kaalaman. Hindi nila alam kung tama ba ang paraan ng kanilang pagsasagawa o tama ba ang pamamaraan na kanilang sinusundan o kaya'y sa tingin nila na ang kanilang ginagawa ay isang uri ng pagsamba. Ngunit ang katotohanan ay taliwas pala ito sa itinuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangatlong uri o yung pinaka mainam na hanay o grupo ng mga tao ay yung mga taong pinag-aaralan nila ang reliyong Islam at isinasabuhay nila ang katuruan nito. So nabanggit ang tatlong ito ay matatagpuan natin sa Suratul Fatiha. Suratul Fatiha na kung saan ay binanggit na palagi nating binabasa sa Quran. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sa talatang ito na ating binanggit nung una na ang tao ay may tatlong uri. Ang mga Hudyo at lahat ng mga gumagaya o sumusunod sa kanilang mga yapak ay yung mga tao na pinag-aaralan nila, mayroon silang kaalaman, ngunit hindi nila sinasabuhay, hindi nila ginagawa kung ano yung ipinag-uutos sa kanila. Ang pangalawa, yung gaya ng mga Kristiyano na sumasamba ngunit hindi nila alam kung ano yung katotohanan ng kanilang relihiyon. Hindi nila
alam kung ano yung, yung tunay na katuruan. So umaasa lamang sila kung ano yung sinasabi ng kanilang mga pari. So kasama na dito yung lahat ng tao na sumasamba sa Allah ngunit hindi nila alam kung tama ba ang pamamaraan ng kanilang pagsamba. Ang pangatlo ay yung pamamaraan ng mga awliya, ng mga anbiya, ng mga syuhada at ng mga salihun na kung saan ay nagsasaliksik sila ng kaalaman, nag-aaral sila ng Islam sa abot ng kanilang makakaya at isinasabuhay nila ang katuruan ng reliyong Islam. So yon ay isa lamang yung ating mga binanggit ay kasama doon sa ating binasa at pinaliwanag hinggil sa kahalagahan at kadakilaan ng pag-aaral ng batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon ay dadako tayo sa unang aralin ng tahara o yung pagdalisay, paglilinis. Ang inyong nakikita sa screen, bab. Ang ibig sabihin ng bab ay chapter. Ibig sabihin, yun nga, kabanata. Kabanata o chapter fi ahkamit taharati wal miyah. Hinggil sa ahkam. Ahkam, ibig sabihin, plural ito ng hukom. Yung hukom ay batas. So, kabanata ay hinggil sa mga batas, batas o alituntunin ng paglilinis, tahara, walmiya at paggamit ng tubig. So, napaka-importante ito dahil sa lahat ng ibada na ating ginagawa, karamihan ay gumagamit tayo ng tubig upang linisin ang ating sarili mula sa anumang uri ng dumi. Nang sa gayon ay tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating pagsamba. Gayon din sa tubig na ating ginagamit. Ano ba yung tamang paraan ng tubig na paggamit? Paano ba ginagamit ang tubig? Ano ba yung importante nito at ang kahalagahan nito sa atin bilang isang Muslim? Ngayon, ating babanggitin inshallah ang kabanata hinggil sa mga batas ng paglilinis ng tahara o paglilinis, walmiyah at batas o alituntunin sa paggamit ng tubig. Ang sabi ng may akda, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata hiya ruknu thani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Ang pagdarasal o ang sala, ito ay rukun. Ibig sabihin, ito ang pangalawang haligi mula sa 5 haligi ng Islam, ba'da syahadatain, pagkatapos ng 2 syahada, yung syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. So nabanggit natin ito doon sa ating aralin kanina sa Usul Thalatha, yung 5 haligi ng Islam. Ang una ay yung deklarasyon ng pagkilala sa kaisahan ng Allah at pagsunod sa Propeta Muhammad. Ang pangalawa ay yung pagsasagawa ng pagdarasal. Kaya't binanggit dito ng may akda na innas sala, ang pagdarasal ay ar-ruknu thani. Ito yung pangalawang haligi mula sa 5 haligi ng reliyong Islam, ba'da syahadatain, pagkatapos ng deklarasyon ng kaisahan ng Allah at pagsunod sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahiya al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. So ibig sabihin, ang pagdarasal ay as-salah, ang pagdarasal hiya al-fariqa. Siya yung magdi-distinguish between Muslim and kafir. So ibig sabihin, ang taong hindi nagdarasal ay mako-considered na kafir at ang taong nagdarasal ay isang Muslim. So ang pagdarasal o ang sala, ito yung bagay na tinitignan ng Islam upang masabi na ikaw ay isang Muslim. Ngunit ang taong hindi nagsasagawa ng pagdarasal ay matatawag na kafir. At ito yung sinusunod na batas dito sa Saudi Arabia. Lalong-lalo na dito, yung madhab na Hanbali, yung estudyante ng Imam Shafi'i, na siyang proponent ng madhab o pamamaraan ng pag-understand o pag-interpret sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaya na lamang dito sa Saudi, ang kanilang madhab o yung sinusunod hinggil sa paraan ng batas ay yung madhab na Hanbali. Dito sa Saudi, kapag nalaman na ang isang Muslim ay hindi nagdarasal, ikukulong siya ng 3 araw. Pagkatapos ay kakausapin siya at paaminin
at uutusan na magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, uutusan siya na magsagawa ng pagdarasal. So kapag isinagawa niya ito, siya ay palalayain. Ngunit pagkatapos ng itinakdang araw at hindi pa rin siya nagdasal sa loob ng kulungan, siya ay pupugutan o uh, kumaga i-execute siya. So yun yung batas dito. So napaka-strict ng Islam hinggil dito. Dahil ito ay obligado sa atin. Ang pagdarasal ay ikalawang pillars o ikalawang haligi ng Islam. Ibig sabihin ito ay obligado sa atin na gawin. Ito yung magiging paraan upang ma-distinguish natin ang Muslim sa kafir. Wahiya amudul Islam. At ang sala, ang pagdarasal, ito yung haligi ng Islam. Ito yung core. Ang pagdarasal, ang core ng reliyong Islam. Wa awalu ma yuhasabu anhul abdu. No, inyong nakikita sa inyong screen, tama? Awalu ma yuhasabu anhul abdu. Ito yung unang bagay. Una, ma yuhasabu anhu. Unang bagay na tatanungin sa tao sa huling araw. Fa'in sahat wa kubilat. Kung naging maayos ang kanyang sala, kanyang pagdarasal, wa kubilat, at tinanggap ito ng Allah, binigyan ng biyaya, binigyan ng gantimpala, at tinanggap ang kanyang pagdarasal, kubilas sa iro amalihi. Tatanggapin ng Allah ang lahat ng kanyang mga ginawang mabubuti. Ang lahat ng mga mabubuting gawain. Ngunit wa in ruddat, ngunit kung hindi tinanggap ang kanyang pagdarasal dahil mayroong problema o mali yung kanyang pagkaka-execute o kaya mayroon siyang nagawang violation. So hindi ito tinanggap. Kung hindi tinanggap ang kanyang pagdarasal, ruddas sa iro amalihi. Mapapawalang saysay din ang lahat ng kanyang mga gawain. Ibig sabihin, hindi sapat na ikaw ay may mabuting kalooban, hindi sapat na ikaw ay mabuting kapitbahay, mabuti sa iyong mga magulang, mapagmahal sa iyong kapwa. Hindi ito sapat. Dahil kung tunay na busilak at mabuti ang iyong puso, ay susundin mo kung ano ang pinag-uutos ng Allah, lalong-lalo na sa mga inobliga ng Allah sa atin. Gaya na lamang ng pagpapatira pa o yung pagdarasal. Kaya sinabi dito na ang unang bagay na tatanungin sa araw ng paghuhukom sa isang alipin ay ang kanyang sala, ang kanyang dasal. Fa in sahat wa kubilat, kung naging tama at maayos ang kanyang pagsagawa, pag-execute ng sala, tatanggapin ito ng Allah mula sa kanya. Gayon din ang lahat ng kanyang mga ginawang mabubuting bagay. Gaya na lamang ng kanyang zaka, ng saum, ng hajj, ang lahat ng ito ay tatanggapin ng Allah kung naging maayos ang kanyang pagdarasal. Ngunit kung nasira ang kanyang sala, ang kanyang prayer, ay wala nang pag-asa. Masisira din, hindi tatanggapin mula sa kanya ang lahat ng kanyang mga ginagawa. So yun yung ipinapahayag dito ng mayakda. Waqad dhukiratis sala fi mawatin kathira min al-Qur'anil Karim. Ibig sabihin, binanggit ang pagdarasal sa iba't ibang bahagi ng Quran. Ala sifatin mutanawiya, sa iba't ibang pagbibigay ng ano tawag dito, sifatun mutanawiya, sa iba't ibang mga katangian na binanggit ng Allah, at sa iba't ibang pahina matatagpuan ang mga talata na binabanggit yung pagdarasal. Fataratan ya'murullahu bi iqamatiha. So sa ibang mga talata, taratan, may mga pagkakataon na nababanggit sa banal na Quran, ya'murullahu bi iqamatiha. Naguutos ang Allah subhanahu wa ta'ala na ipatayo ang pagdarasal. Wataratan yubayyinu maziyataha. At may mga pagkakataon din na pinapaliwanag ng Allah ang benefit o yung kagandahan, yung benefit na makukuha mo kung ikaw ay nagsasagawa ng pagdarasal. Wataratan yubayyinu thawabaha. May mga pagkakataon din na kung saan ay pinapaliwanag at binabanggit ng Allah ang gantimpala ng pagdarasal. Wataratan yaqrinuha ma'as sabri
wa ya'muru bil isti'anati biha 'ala syada'id. At may mga pagkakataon din na kung saan idinurugtong ng Allah sa pagdarasal ang sabar o yung pagtitimpi. Wa ya'muru bil isti'anati bihima, at nag-utos ang Allah na humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, na dumulog sa Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa pagdarasal at hinggil sa pagtitimpi o pagsasabar, dahil ito ay mabigat na utos na nangangailangan ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon ay maisagawa ang pagdarasal at maisabuhay ang pagtitimpi, lalong-lalo na alas syadaid, lalong-lalo na sa mga oras na mahihirap, na kung saan ay natetest yung pananampalataya mo. Wa min thamma kanat qurrata ayni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya. Binanggit din ng may akda na ang pagdarasal ay qurratu ayn. Ang qurratu ayn, yung apple of the eye. Pag sa English pa, ang qurratu ayn, ibig sabihin apple of the eye. Ibig sabihin, paborito ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sa mundo ay ang pagdarasal. Fahiya hilyatu an-nabiyyin. Ang pagdarasal, ito yung parang yung hilya, ang kahulugan nito sa Filipino, yung palamuti na ginagamit. So it doesn't literally means like that, but it means connotatively. Hindi ito denotatively indicated o stated, but it is connotatively means na ang mga propeta, ang lahat ng mga propeta, ang kanilang paborito sa mundo ay ang pagdarasal. At ito yung kanilang hilya, ito yung kanilang parang palamuti ng mga propeta, wasyarus salihin. At ito yung palatandaan ng mga mabubuting tao, yung mga taong mga salihin. Ang palatandaan sa kanila ay yung kanilang pagdarasal, dahil sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa qalilan ma yahja'un wa fi asharihim yastaghfirun. Ibig sabihin, kakaunti lamang ang kanilang oras sa kanilang mga higaan, dahil karamihan sa kanilang mga oras ay ginugugol nila sa pagdarasal. So bakit natin binabanggit ang pagdarasal? Dahil napakalaki ng koneksyon ng pagdarasal doon sa paglilinis at sa paggamit ng tubig. Kaya binanggit muna ng may akda yung resulta ng paglilinis. Bakit ba tayo maglilinis? Bakit natin lilinisin o dadalisayin ng ating katawan? Bakit tayo gagamit ng tubig? Dahil mayroon tayong pakay. Yun yung pagdarasal. Kaya binanggit ito ng may akda bago ang binaliwanag muna ito ng in-specify muna yung mga bagay, at binanggit ng pinaliwanag muna kung ano yung mga important points or factors that we should focus on, nang sa gayon ay magkaroon tayo sa ating puso ng pagpapahalaga dito sa pagdarasal. At malaki ang koneksyon nito doon sa paglilinis. Kaya ito muna yung binanggit ng may akda. At ang may akda ng ating aklat, siya yung recent na Mufti al-Am. Ibig sabihin, General Mufti o pinakapinuno ng mga mufti dito sa Saudi, ang Sheikh Saleh Al-Fawzan, rahmatullahi hafizahullah. So, ang pagdarasal, ito ay syiarus salihin. Ito yung palatandaan ng mga taong malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon ng mga sahaba ridwanullahi alaihim, karamihan sa mga sahaba, ang mababang rak'a lang na kanilang nagagawa ay 50 rak'a. So imaginein po natin, ang salatul farid al-khamsa, yung subo 2 rak'a, ang zuhur ay 4, ang asar ay 4. So 10 na. Ang maghrib ay 3, 13, ang isya ay 4, 17. Ngunit ang mga sahaba ridwanullahi alaihim, karamihan sa kanila ay ginugugol nila ang kanilang gabi sa pagdarasal at pagpapatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, sa kasunod na statement, wahiya silatun bayna al-abdi wa bayna rabbil alamin.
Ang pagdarasal, ito ang koneksyon ng alipin sa kanyang Panginoon. So ang taong palaging nagdarasal sa masjid sa tamang oras ay palagi niyang naaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala at mayroon siyang malakas na connection sa Allah. Sa bawat oras hanggang sa lumubog ang araw ay mayroong continuous relation ng alipin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiya tanha anil fahsya'i wal munkar. At ang epekto ng pagdarasal sa atin bilang isang Muslim, kapag naisagawa natin ito ng naaayon sa kung papaano dapat ito isagawa o itayo ang pagdarasal, tanha anil fahsya'i wal munkar. Ito ay nag-uutos sa atin na lumayo mula sa fahsya, mga maduduming gawain, wal munkar at mga masasamang gawain. So ang tao na nakikita mo na nagdarasal ngunit gumagawa ng kasalanan, ibig sabihin hindi epektibo yung kanyang pagdarasal. Mayroong kamalian doon sa kanyang pagsasagawa. Dahil kung tama yung kanyang pagkatayo ng sala, yung paraan ng pag-execute niya ng sala, ay makikita mo na magiging malayo siya sa mga masasamang gawain, lalong-lalo na yung mga ginagawa ng lantaran, gaya ng paninigarilyo, gaya ng pagde-date, gaya ng mga ibang mga masasamang gawain na ginagawang lantaran, lalong-lalo na sa ating kapanahunan, na kung saan ay halos lahat ng mga tao ay ginagaya kung ano yung kanilang mga nakikita. So, malalaman mo na effective pala ang iyong sala, ang iyong pagdarasal kapag ito ay nagdulot sa iyo na lumayo sa mga duduming bagay at sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم. Post ng mabuti admin. وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء. صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة فهو كالقفل يوضع على المحدث فإذا توضأ انحل القفل. Okay, ano ang kahulugan nito? Ang sabi ng may akda, walamma kanat salat la tasihhu ila bi taharatil musalli. Dahil ang pagdarasal ay hindi tatanggapin at hindi magiging tama maliban na lamang kung nasa malinis na estado ang isang magdarasal, gaya na lamang ng pagiging malinis mula sa hadath. Yung hadath, ito yung dumi na na itinatangi sa katawan. Halimbawa, ang taong nakatulog, pagkagising niya, ang kanyang wudu ay sira na. So siya ay nasa estado ng hadath. So kailangan niyang magwudu ulit nang sa gayon ay maging malinis siya. Gayon din yung babae na nanganak, yung tinatawag na nifas. So mayroong 40 araw na kung saan ay mayroong natural na dugo na lumalabas sa babae. Yun ay kasunod ng kanyang pag-anak. So pagkatapos nun, kapag wala ng dugo na lumalabas, kailangan niyang maligo nang sa gayon ay malinis niya ang kanyang sarili mula sa estado ng hadath, mula sa nifas. So ang Muslim, tatanggapin ang kanyang pagdarasal kapag siya ay malinis, dalisay mula sa hadath o mula sa dumi, wan najas, o yung hadath, ito yung intangible, ibig sabihin hindi nakikitang dumi. Ngunit katangian ito na itinatangi doon sa tao. Wan najas, ang najis naman, ito yung dumi na nakikita natin. So, kailangan malinis ang tao mula dito, hasbal qudrati ala dhalik, sa abot ng kanyang makakaya, nang sa gayon ay tanggapin sa kanya ang kanyang pagdarasal. Wakanat maddatut tatahuri, at yung ginagamit naman na panlinis, hiyalma, ito siya yung tubig. Aw maya kumakamahu, at hindi lang tubig, gayon din yung mga iba na ginagamit natin kapalit ng tubig sa mga oras na walang tubig o kaya hindi kayang gumamit ng tubig gaya ng mayroong sakit
o kaya ay incapable na hindi gumalaw gaya na lamang ng taong nasa napaparalyze halimbawa. So hindi siya pwedeng gumamit ng tubig o hindi niya kayang gumamit ng tubig. So ginagamit ang tayammum o yung paggamit ng lupa kapalit ng tubig kapag walang kapalit ito ng tubig. Saral fuqaha rahimahullah, dahil dito, ang ginawa ng mga maalam sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yabdauna bi kitabit tahara. Sinisimulan nila ang kanilang mga lathalain o yung kanilang mga sinusulat o yung mga aralin sa fiqh, sinisimulan nila ito sa ah, kabanata o chapter ng tahara o yung paglilinis, pagdadalisay. Liannaha lamma quddimatis salatu ba'da shahadatayn ala ghairiha min baqiyati arkanil Islam, dahil naunang binanggit ang pagdarasal pagkatapos ng shahada, nauna itong binanggit kaysa sa iba pang mga haligi ng Islam na sa takdimu muqaddimatiha. Dapat marapat din na unahin na banggitin ang panimulang proseso o panimulang step bago gawin ang pagdarasal. At yun ang at-tahara o ang pagdadalisay o paglilinis ng katawan. At-tahara to, ang paglilinis, miftahus sala, ito ang susi ng pagdarasal. Ulitin ko, ang tahara, ang paglilinis, ito ang miftahus sala, ito ang susi ng pagdarasal. Dahil nabanggit sa hadith, ang sabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, miftahus sala at tahur, ang susi ng pagdarasal ay ang kalinisan. Wadhalika lianna al-hadath yamna'us sala, dahil ang estado ng pagiging madumi ay nagiging dahilan upang hindi tanggapin ang dasal o ang sala, ang sambahayang ng isang tao. Ipagpalagay natin halimbawa, ang tao ay nasira ang kanyang wudu, nasira yung kanyang ail, yung kanyang wudu. Pagkatapos dumating yung oras ng pagdarasal at siya ay nagsagawa ng pagdarasal, na nakalimutan niya na hindi pala siya nakapag-wudu o nakapag-ablas. So ang kanyang sala ba ay tatanggapin? Ang sagot ay hindi. Ang tanong, nakalimutan po niya, hindi niya naalala na siya ay na nasira na pala ang kanyang ablusyon. Hindi niya naalala kaya't naisagawa niya ang pagdarasal na nasa estado ng hadath. So nagiging dahilan po ba, magiging excuse po ba upang tanggapin ang kanyang dasal dahil hindi naman niya sinasadya? Ang sagot ay hindi pa rin. Kailangan pa rin niyang ulitin ang sala na kanyang isinagawa dahil hindi siya nakapag-ablas o siya ay wala sa estado ng pagiging malinis. So ang sinabi ng may akda, ang dahil binanggit ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, miftahus sala at tahur, ang susi ng pagdarasal ay ang kalinisan o yung paglilinis. So ang hadath o yung estado ng pagiging madumi, ang sinasabi nating madumi dito, hindi siya tangible, hindi nakikita. Intangible po siya. Ibig sabihin, yun, intangible, hindi nakikita. Yung tinatawag na dumi po dito, yung hadath. Ito ay yamna'us salah. Pinipigilan niya yung pagtanggap ng yung pagdarasal. Ibig sabihin, hindi tatanggapin ng Allah ang pagdarasal na ginawa ng tao na walang wudu, at hindi rin ito bibigyan ng gantimpala. So fahuwa kal kufli yudau alal muhdith. Ang dumi, ang najis o yung hadath ay para itong kuful, para itong yung lacquer na nilalagay sa tao. Imaginein, i-picture out po natin ang tao na kinadena at nilagyan ng lacquer, ng padlock. Ganon yung paraan, sa ganon paraan pinaliwanag ng mga ulama yung tahara. So yung hadath ay parang isang lock na nakapalibot sa katawan ng tao. At yung hadath ay yung wudu ay yung tahara. Ito yung susi upang tanggalin yung hadath mula sa kanyang katawan, nang sa gayon ay tanggapin ng kanyang pagdarasal. So fa idha tawaddaa, kung ang tao ay nag-ablution, nag-ail, inhalal kuflu, matatanggal mula sa kanya yung kadena, yung lock
na nakabalot sa kanya at yun yung hadath. Ibig sabihin, madadalisay siya at malilinis siya mula sa hadath at tatanggapin ng Allah ang kanyang pagdarasal at gagantimpalaan ito. Fatahara aw kadusyurutis sala. Ang at-tahara, ang kalinisan, ito yung pinakamalakas na kondisyon ng sala. Dahil bago isagawa ang sala, ang pagdarasal, ay may mga kondisyon na kailangan isaalang-alang upang tanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyartu, yung kondisyon, labudda an yuqaddam alal masyrut. Kailangan mauna gawin ang mga kondisyon bago yung bagay na nilagyan ng kondisyon. Ibig sabihin, bago magsala, kailangan mo muna gawin yung mga kinakailangan upang tanggapin ng Allah ang sala ng isang tao. Wamanat tahara, dito papasok na tayo sa kahulugan ng tahara. Ano ba ang ibig sabihin ng tahara? So ang tahara lukatan, ibig sabihin ang tahara ayon sa literal na kahulugan nito, ad-nadhafatu wan nazaha. Ito ang an-nadhafa o paglilinis, wan nazaha. Paglilinis din ang kahulugan ng nadhafa at nazaha. Ang paglilinis o pagdadalisay anil akdhar mula sa lahat ng uri ng dumi, al-hissiya. Ibig sabihin tangible na dumi, wal ma'nawiya. Anong halimbawa ng tangible na dumi? Gaya ng dugo. Yung dugo, yung suka, yung ihi, o yung dumi na ibinabawas ng tao. Ito ay tangible, ibig sabihin nakikita, manararamdaman, o kaya'y naaamoy o nakikita ng mata. So ito ay tinatawag na akdharun hissiya o yung mga dumi na tangible na nakikita. Wal ma'nawiya, at mayroon ding mga dumi na intangible, hindi siya nakikita, ngunit ginagawa siyang description o ginagawa siyang ang tawag dito, ginagawa itong katangian sa katawan ng isang tao. Ngunit wala namang nakikitang dumi doon. Ngunit siya ay tinatawag na muhdith. Ibig sabihin mayroon dumi na yung kanyang katawan ay nasa estado na madumi at kailangan niyang maglinis. So ito yung tinatawag na tahara. Ito ang paglilinis mula sa lahat ng dumi na nakikita at hindi nakikita. Ngunit sa syara, sa pagpapakahulugan ng mga pantas ng mga ulama na magagaling sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag sinabing tahara, pag sinabing pagdadalisay o paglilinis, ito ay irtifaul hadath. Ito ang pag-alis ng dumi sa katawan, wa zawalun najas, at pagtanggal ng dumi na nakikita. Irtifaul hadath, ibig sabihin, ito yung pag-alis ng katawan mula sa estado ng pagiging madumi doon sa estado ng pagiging malinis. So ito ay tinatawag na intangible cleanliness. Ibig sabihin hindi siya nakikita. At mayroong tinatawag na zawalun najas o yung pag-alis ng, ito yung nakikita, pag-alis ng dumi na nakikita. So yun yung pakahulugan ng mga ulama hinggil sa tahara. So ipagpalagay natin bilang example, si Ahmad ay natutulog. So si Ahmad kanina ay nagsagawa ng salatul asar. Pagkatapos niyang nagsagawa ng salatul asar, siya ay natulog. So pagkagising ni Ahmad, maaari ba siyang magsala ng maghrib nang hindi nag-aablas o nag-aablusyon? Ang sagot ay hindi. Kailangan niyang mag-ablusyon muli dahil ang pagtulog ay isa sa tinatawag na estado ng hadath o yung estado na ang katawan ay hindi na malinis gaya ng kanina. So ang kanyang pagtulog ay naging dahilan kung bakit nasira yung kalinisan sa estado ng kanyang katawan. So kailangan niyang mag-ablas muli nang sa gayon ay maging malinis siya. So yun ay tinatawag na irtifaul hadath. Ang zawalun najas naman, halimbawa, si Ahmad ay pumunta sa masjid.
Hindi niya alam na ang likod ng kanyang damit ay nabasa ng ihi. So, nakita ito ng kanyang kasama. So, kailangan niyang alisin yung damit, palitan niya yung kanyang damit at magsuot ng bagong malinis na damit at hindi niya na kailangan magwudu muli. Hindi niya na kailangan magwudu muli dahil hindi naman nasira yung kanyang wudu. Ang madumi lamang ay yung kanyang damit at hindi yung kanyang katawan. Kaya't yung kanyang wudu ay still valid, maayos pa ang kanyang wudu. Siya ay nasa estado ng tahara o ng pagiging malinis, ngunit ang kanyang damit ay kailangan niyang palitan dahil ito ay madumi. So yun ay tinatawag na zawalun najas o pagtanggal ng dumi na nakikita. So yun yung pakahulugan ng mga ulama hinggil doon. Wartifaul hadath, ang pag-alis daw ng estado ng katawan mula sa hadath o yung tinatawag na intangible na dumi na hindi nakikita, yahsulu bisti'malil ma. Ang pag ang pag-alis sa estado ng katawan, ang pag-alis mula sa maduming estado ng katawan patungo sa malinis na estado ng katawan ay mangyayari lamang kung gagamit ng tubig, maan-niya kasama ng intensyon. Ibig sabihin, kailangan mong magniyat, kailangan mayroon intensyon. Bakit ka gumamit ng tubig? Hindi dahil upang maligo, hindi dahil upang magpalamig dahil mainit ang panahon, o hindi dahil upang anumang dahilan. Ngunit ginamit mo ang tubig dahil nais mong magsagawa ng pagdarasal o ng sala. So yun yung nais ng may akda dito. Magiging malinis ang isang tao kapag siya ay gumamit ng tubig at sa paggamit ng tubig, ang intensyon niya ay upang linisin ang kanyang katawan mula sa hadath nang sa gayon ay maisagawa niya ang pagdarasal. Fi jami'il badan. Ibig sabihin paglilinis ng katawan gamit ang tubig, fi jami'il badan, sa lahat ng parte ng katawan. In kana hadathan akbaran, kung ang kanyang dumi o estado ng kanyang katawan ay nasa hadath na malaki. Yung hadath na malaki, gaya ng ating binanggit, yung babae na pagkatapos niyang dinatnan ng dalaw, halimbawa pagkatapos ng 7 days or 8 or 9 or 10 hanggang 15th day, pagkatapos ng kanyang dalaw, ay pwede na siyang maligo. So babasain niya yung kanyang buong katawan, maliligo siya gamit ang tubig at ang intensyon ay upang linisin ang kanyang sarili mula sa estado ng pagiging madumi, yung madumi na hindi nakikita, patungo sa estado ng katawan na malinis. So ginagamit ang tubig sa buong katawan kung ang hadas o yung dumi ay malaki, gaya ng yung pagkakaroon ng dalaw, pagkatapos ng magkaroon ng dalaw yung babae, pagkatapos manganak yung tinatawag na nifas, o yung halimbawa yung lalaki o babae ay nagkaroon ng wet dream. Ibig sabihin meron silang nakita sa kanilang panaginip at pagkagising nila ay mayroon nabasa na yung kanilang meron silang natagpuan na semen, no? So yon ay isa sa mga dahilan yung tinatawag na hadathul akbar. So kung ganoon ang estado ng katawan ay kailangan niyang gamitin ang tubig sa lahat ng bahagi ng parte ng kanyang katawan kasama ang intensyon upang isagawa ang pagdarasal. Ngunit kung hindi naman ganoon ang estado ng kanyang hadas, ibig sabihin ng kanyang hadas ay hadasul asgar labang, halimbawa nakatulog siya o nakaihi o kaya call of the nature, ibig sabihin nagbawas o kaya umutot, ganun. O kaya kumain ng kamelyo. So kapag nasira ang kanyang wudu, sa ganitong pamamaraan naman ay hindi niya gagamitin ang tubig sa lahat ng kanyang katawan, parte ng katawan. Ngunit gagamitin niya ang tubig fil a'dha'il arba'ah, sa mga piling parte ng katawan lamang. At yun yung kamay at yung siko, yung mukha, yung buhok, kasama yung tenga at yung kanyang dalawang paa lamang. So ito ay tinatawag na hadathul asgar. Ito yung pagwudu, ito yung wudu. So ang babae kapag natapos ang kanyang ang dalaw,
hindi sapat ang wudu upang maialis niya yung kanyang sarili mula sa estado na pagiging hindi malinis doon sa papuntang estado ng malinis. So hindi sapat yung yung wudu. Kailangan niyang maligo. Ganon din yung babaeng may nifas, ganon din yung babaeng nakipagtalik sa kanyang asawa, at ganon din yung lalaki o binata na nagkaroon ng wet dream. So hindi sapat yung yung wudu, kailangan niyang maligo, basahin yung whole body kasama ng intensyon. Ngunit kung natulog lang siya o nag-ihi o kaya nag-utot, kaya kumain ng kamelyo o kaya nakatulog ng mahimbing, so kailangan lamang niyang baguhin yung kanyang wudu. Hindi niya kailangan gumamit ng tubig hindi niya kailangan maligo. Kailangan lamang niyang gumamit ng tubig doon sa piling parte ng katawan na babasain o yung tinatawag na a'dha'ul wudu. Aw isti'malu ma yanubu anil ma inda adamihi aw al ajaz an istimalihi. Ngunit kung sakaling hindi niya kayang gumamit ng tubig, halimbawa mataas yung kanyang lagnat o sobrang lamig ng panahon, o kaya wala namang tubig, naputol yung tubig nila, o kaya natuyo yung balon o yung kanilang source of water, natuyo, walang tubig na lumalabas, pwede siyang gumamit ng lupa kapalit ng tubig. So yun yung tinatawag na tayammum. Ala sifatin maksusa. Ibig sabihin, mayroon ding paraan na kung paano ginagawa ang paglilinis gamit ang lupa o tayammum. Wasayati insyaallah bayanun li sifati tatahuri min al-hadathain. So ang sabi ng may akda ay babanggitin insyaallah sa susunod na mga pahina ang pamamaraan ng paglilinis mula sa dalawang hadath. So ibig sabihin, ipapaliwanag ito sa mga susunod na aralin. Wakara dunalaan, ngunit ang pinaka-focus o yung pinakalayunin lamang natin bakit ito binanggit, bayano sifatil ma alladhi yahsulu bihi tatahhur, ay upang ipaliwanag kung ano ang katangian ng tubig na maaari nating gamitin sa paglilinis. Dahil hindi lahat ng tubig ay pwedeng gamitin sa wudu. Wal ma alladhi la yahsulu bihi dhalik. So inshallah sa susunod na talakayan ay babanggitin natin kung ano yung mga babanggitin natin inshallah kung ano yung mga uri ng tubig na maaari nating gamitin sa pagliligo upang linisin ang ating katawan mula sa hadathul akbar, o kaya gagamitin sa pag-aablas o ablusyon o yung wudu, ano yung tubig na maaari nating gamitin. So inshallah ang lahat ng yan ay babanggitin natin bukas bid nila. So hanggang doon na lamang, inshallah pagpasensyahan ninyo at sumobra ako ng 20 minuto. Admin, pasensya din, nakasobra ako ng 21 minutes. Wala na po bang tanong dahil nasa simula pa lamang tayo ng aralin? So marahil kung wala nang nais na magsalita at magtanong ay ako ay magpapaalam na sa inyo inshallah. Okay, marahil ay wala nang gustong magtanong. Inshallah ako ay magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat. Inshallah pag-uusapan natin sa Ramadan kung magkakaroon ba tayo ng klase o wala, dahil hindi dito sa ating program gagawa tayo ng bago inshallah. Ngunit yun ay depende sa agreement na ibibigay ng aming mga masyayikh na pag-uusapan mamaya inshallah. Ako ay magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.